tingali nanguli no kay election man. Dagko tingali hatag dito sa ila. Anyway, thank you for being here today. And I would like to welcome also all our online viewers. Thank you also for coming. We started a series, or we will start a series called Labor in the Lord. Since May is a labor month, nagsugod ang May 1, labor month. So, aware ta sa atong mga trabaho, mga kaigsuunan. Ang uban nato na ay mga trabaho, no? Pero we have to understand that there are principles in the Bible as working people, no? Or as working servants of God na atay buluhaton. And we must also understand nga kining atong buluhaton, we are doing it for the Lord. Amen. By the way, we would like to also greet all our mothers. Tanan nato nga mga mothers, ato silang palakpakan. Okay? And after the message, we are going to bless our mothers. And salamat kaayo nga ang atong mga inahan, no? Inahan sa kanunay panabang na kanunay dire. Let's read our text. It's found in 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Shall we pray? Our most gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again we can share your word, listen to your word, and be ministered by your word. I pray that you will bless every one of us here, on-site as well as online, lahat ng nakikinig sa iyong salita, Panginoon. I pray that you will bless and may your Holy Spirit speak to us and teach us in the things, practical things that we are doing samtang naapan kami nining kalibutan. In Jesus' name, amen. There are 3 pieces that we are going to discuss the remaining of this month. We'll be talking about the purpose of the labor. We'll be talking about the produce of the labor. And we'll also be talking about the prosperity of the labor. So, atong hisgutan kini mga kaigsuunan because these are all practical things, no? Kay ang panalanginan sa Ginoo ang trabaho man sa atong kamot. The Bible says God is gonna bless the work of our hands. O may nag-amen? Dili panalanginan sa Dios atong kamot, pero ang panalanginan sa Ginoo ang buhat ang trabaho sa atong mga kamot. Kay kung ang blessing ni Lord sa ato pang mga kamot, luoy kayang pungkol. Say kamot. But anyway, bisag pungkol kay igsuon, basta mamuhat ka, na ay blessing ni Lord. Amen? Ina imong katupad bi, walay tapulan nga Kristohanon. Ang blessing ni Lord, musabay gyud. Ha? The blessing of the Lord and being diligent always go together. Dili ta magparehas ni Juan Tamad nga maghuwat lang nga hulugan og panalangin sa Ginoo. Let us remember that we are not saved by faith and works, but we are saved by faith that works. Otrohon ako ha? We are not saved by faith plus works, but we are saved by faith that works. Importante kayo ni mga kaigsuunan kay atong kaluwasan pinaagi man sa grasya sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Nagingon dinhi, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Let me lay down the foundation here, nga atong kaluwasan, dili pinaagi sa atong works.
dili pinaagi sa atong labor, but it is by faith. By grace you have been saved through faith. Ako naman kanunay kini nga gisgutan nga it is through the grace of God. Gigrasyahan kita sa Ginoo. What is the grace of God? That is unmerited favor. Dili taangayan nga luwason tungod kay kitang tanan nagkasala. However, He sent His one and only Son, the Lord Jesus Christ, to die to pay the penalty for our sins. And as a response to His grace, we believe by faith. You have been saved by grace through faith. Ming tuo ba ta mga igsuon? Do you believe on the Lord Jesus Christ? Okay, mao magina siya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So faith is very important. Okay? And nag-ingon si Apostol Pablo, not of works lest any man should boast. Let us remember that. Nga ngatong kaluwasan, dili faith plus work. Na manggoy ubang mga tao, dili pa siguro sila maluwas kung walay ilang trabaho. No, it's purely by faith in the Lord Jesus Christ. So, our salvation is by faith. Faith alone. Amen? Not plus work. Naama na. Mao man na ang doktrina sa mga Katoliko. Tuo sa Ginoo, pero dungagan nimo og trabaho. Magpenitensya ka, magrosaryo ka, para maluwas ka. So, faith plus work. Pero para sa ato, dili na siya mga kaigsuunan. It is faith alone. However, we are saved by faith that works. In other words, kung tinuod ang imong pagtuo, mo resulta ka na sa atong binuhatan. Magpadayon ta sa verse 10. Sabi dito, for we are God's handiwork. We are God's workmanship. We are God's masterpiece. Created in Christ to do, unsa gani? To do good works. Everybody say good works. Okay. Which God prepared in advance for us to do. In other words, there's already a work. There is already good work for us to do in advance. Before He saved us. Na ay buluhaton. Nganong giluwas man ta sa Ginoo? Because we cannot do the work that God has prepared for us without the grace and our faith in God. So as a result of our faith, kung tinuod ka nagtuo sa Ginoo, kung tinuod ka nga born again, mo resulta na sa gitawag og atong binuhatan. Amen ba? Okay, so having laid that foundation, let's go on sa Proverbs chapter 9 verse 29. Proverbio kapitulo 19 verse 21 rather. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Everybody say, the Lord's purpose. Unsa ang mo succeed? Unsa ang mo prevail? It is the Lord's purpose. Now, naatay kaugalingon nato nga mga purpose. We have a lot of plans in our lives. Daghan, nag-ingon din sa Proverbio, ingon siya, many are the plans in man's heart. I have my own plans, na ako'y mga purpose, na ako'y mga plano sa akong kinabuhi. But some of those plans, usahay na disappoint ko, usahay na bigo ko, kay it didn't succeed. Palpak, failure. Nga naman mga kaigsuunan, maybe I am doing a plan or making plans that are not aligned with the purpose of God. Because it is the Lord's purpose that shall prevail. So kung unsa man ang imong plano, you have to see to it. Kinahanglan nga na-align ba na sa gitawag og katuyuan sa Ginoo. You know, there is a very popular verse nga, tingali most of you have memorized, Romans chapter 8 verse 28, man tingal ka na. All things work together for good to those who
All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So all things work together for good. Ang tanang mga butang makigsuunan nagkahitabo because God has a purpose. Tingali, suko tayo tanong kay gidas digong sa Hague. But all things work together for good. I don't know what's the plan of God. I don't know what's the purpose of God. And maybe today, na kay mga kabiguan sa imong kinabuhi. But God will always turn it to good according to His purpose. Because there are plans in our lives that are not in line with the purpose of God. Mao na nga, kabigon ka sa Ginoo, usahay mabigo ka, kay gitawag ka sa iyang purpose. Pananglitan, na kay uyab, pertigin ni mong higugmaa, unya, gibiyaan man ka. Nakakita man siya glain, pertini mong sakita. O para kanimo makaigsuunan, it was bad. Dautan nga kasinatian. But God will turn that experience. God will turn that bad experience sa imong kinabuhi into good according to His purpose. Everybody say, purpose. So many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So today, I would like to share with you the Lord's purpose. Gusto ginato nga ang katuyuan sa Ginoo para dili tapalpak. Amen ba? So, I would like to share with you these two purposes according to the scriptures. Una sa tanan, we'll talk about the primary purpose. All of us naatay primary purpose ug naapod tay personal purpose. Na magsugod ta sa primary purpose mga kaigsuunan. Gitawag ni nato og heavenly calling. All of us. Tanan kanato mga kaigsuunan, tanang tao sa tibuok kalibutan na ay primary purpose. Ang nakasubo lang katong mga unbelievers, if you don't, serve the Lord, if you don't do, read the Bible, you forfeit. Wala nimo matuman ang God's primary purpose. Pero para sa tanang mga katauhan, you were born here with a purpose. We always said it, very popular verse or very popular saying ni Miles Monroe. The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Ang kinadak-ang trahedya sa kinabuhi, dili nang namatyan ka. Sakit hinuon kung namatyan ka. Pero ang pinakadako nga trahedya kanang buhi bitaw ka, pero wa ka kahibaw nga nung buhi ka. You are alive, you are living, but you don't know why you are alive. Because you don't know the purpose. Because if you don't know your purpose, you will either misuse your life or abuse your life. Og daghan ang mga tao nga sayang lang ang ilang kinabuhi nining kalibutana kay nga naman they were not living according to the purpose of God. Mao na mga kaigsuunan, it is very important that you will know your primary purpose. All of us naatay primary purpose. And that is our heavenly calling. And what is our primary purpose? Ang atong primary purpose is to know God and to make Him known. Nga atong mailhan ang Diyos ug ato po siyang ipaila-ila sa uban. Because there are so many people, they don't know God. Until you know God, you will never have a purpose in your life. Wa kay reason, wa kay hinungdan nganong naa ka ning kalibutana because siya man ang nag-create sa imo. Siya man ang nagbuhat sa imo. And ang purpose nato igsuon, for example, this microphone. This microphone has been invented, gibuhat ni igsuon with a purpose. O ang nagbuhat ni ini, nahibaw siya sa iyang purpose. Amen po ba?
So lahat ng mga bagay nining kalibutan na ay purpose. Inay mo katupad, binaa kay purpose. Ha? Tanan. Kanang parte sa atong kinabuhi. Because we are, kanang gitawag og, we were created, kanang gitawag og, the argument of design. No? Intelligent design. Nahibaw ba mo, one of the reasons, one of the very strong arguments on the existence of God is the gitawag o the intellectual or intelligent design. In other words, we had been intelligently designed. Kaya ang evolution, manggod, ang science, we are just random. Hingtungha lakadire. After the course of how many millions of years or billions of years, ning tungha ta, no? Gikan sa pito-pito, nahimong isda, nahimong manok, nahimong dinosaur, nahimong unggoy, o niya, liningi ay mo katuban kung unggoy ba nagnaong. Ha? Gwapa po kayo ng unggoy, eh. Hallelujah. But anyway, mga kaigsuunan, mao na ang gitudlo sa ato, nga walay nagbuhat na to, random lang ta, ngaming tungha, hingbuto nining kalibutana. But one of the arguments is intelligent design. Dili pwede kining Cap Auditorium buto ra didi. Naagi nag-design ani, naay nagpanday, naay engineer. Amen ba? Oh. Sa ato pa lang, di ba? Gidesign na tandaan. Kung kuan lang, iksoon, random lang, nang kuan lang tano. Nganong ang atong mata naaman sa atubangan, naawa man sa likod. Kuyaw kaayo kung ang atong mata tuwa sa likod, yung maglakaw ta, mag-ana, ta kanunay. Nganong ang atong tiil to sa ubos, ang atong kamot to asta. Why? It is intelligently designed. Amen? Oh, kanang atong mga kilay. Bisag uban nato, gikis-kisa na atong kilay, gibutang na sa Ginoo diha. Para kung singuton ka, dili maigo sa imong mata, kay hapdos kay ng atong singot. Kanang atong balhibo sa ilong. Usahay ato ng ibton, mga kaigsuunan. Pero gupite po usahay, kananubra ng mga balhibo, no? Pero ato ng kuanon. Pero design na sa Ginoo. Naibaw ba mo nga nung naa kay balhibo sa ilong? Pa mo mahibaw, ana? Kay nagsala na siya sa... Nag-filter na siya sa kaning atong environment na may mga abog, na may mga hugaw. Mauna nga, pag ginhawa nimo, di na masud sa imong baga na ara diha. Mo na nagpasalamat ta nga mo resulta na sa kugmo. Oh, kung kugmohon gani ka, thank you Lord sa kugmo. Hallelujah. Ay lang kauna. Hallelujah. Those are intelligent design. So we must know the Creator. Ha? Kaya nga naman, siya ang dunay original intent sa atong mga kinabuhi. Amen ba? So what is the original intent of God? Is for us to know Him. Ha? Naging ang balang kasulatan sa Ecclesiastes chapter 13, matingali ka na, nga we have to know your Creator in the days of your youth. Kinahanglan mailhan nato siya. And I pray nga ato na siyang nailhan. Amen? To know Him and to make Him known. Sa ako, ingon nga pastor, mao nang akong primary purpose. That is my heavenly calling. According to Saint Paul, matud pa niya din sa Acts chapter 26 verse 19. Therefore, King Agrippa, he was facing King Agrippa, no? Unya, kanang gisukit-sukit siya. Ingon siya, I was not disobedient to the heavenly vision. Si Apostle Paul, you know, bisan pa sa tanan niyang giagian, gikasuhan siya, gipriso siya, but he continued to fulfill God's heavenly vision, to know God and to make Him known. That is what we call the Great Commission nga gihatag sa Ginoo diha sa Matthew chapter 28 verse 19. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So as Christians, mga kaigsuunan, ato ni nga i-fulfill ang atong primary purpose. Unsa gani ang atong primary purpose?
to know God and to make Him known. Dili lang na purpose sa mga pastor, dapat kitang tanan. Unya, doon na pa'y daghang mga tao nga wa makaila sa Dios. That is why kita nga nakaila sa Dios, we have to make Him known. Ato siyang ipaila-ila. Mao na ang mandate sa Great Commission. Because all people needs to know their primary purpose. And today, if you are here, tingali, bisita ka, first timer nimo nakabati ni ini, gidala ka sa Ginoo dinhi aron mahibaw ka nga naay primary purpose ang imong kinabuhi. Ang imong purpose dili lang magtrabaho, ang imong purpose dili lang magkinabuhi nining kalibutana. You have to know God's primary purpose because it is the Lord's purpose that shall prevail. Mudaog ka kanunay sa imong kinabuhi kung nahibaw ka sa purpose sa Ginoo. So to know God and to make Him known. Number 2, the second purpose is our personal purpose. Mao ni ang atong earthly calling. Now, dinhita nagkalain-lain, no? Remember, ang atong primary purpose, kitang tanan parihas. Bisag unsa imong ranggo, unsa imong trabaho, parihas ta. However, kung muadto ta sa personal purpose, each one of us na atay lain-lain nga tuyo. Personal purpose. Ang akong personal purpose lahi tingali sa inyo. Ang akong earthly calling, mga kaigsuunan, is to be a pastor. Pero dili tanan gitawag pagpastor. Pero tanan gitawag aron magwali sa pulong sa Ginoo sa ilang primary purpose. Nakuha ninyo? Now, ingon nga pastor, that is my personal calling. Ang naamagoy karaan nga panghunahuna nga ang heavenly calling pagpastor ra gyud. That is the highest calling. I beg to disagree. Bisan pag negosyante ka, sundalo ka, maestra ka, if you are fulfilling your primary purpose, that is the highest calling. Because you are fulfilling God's divine purpose. Amen ba? Pero kung pastor ko, pero wala ko tumana ang akong primary calling, because there are so many pastors, yes, nagwali lang diya sa simbahan, pero wala mag-reach out sa mga tao. Wala mag-witness. It doesn't exempt me to share the Word of God because that is my primary purpose. Ang akong purpose, dili lang magwali dinhi sa simbahan, kundi bisag asa ko moadto, I have to fulfill my primary purpose. Pero mga kaigsuunan, kung ikaw maestra, negosyante, sundalo, taga-bangko, if you know God's primary purpose, God skilled you. Gihatagan ka sa Ginoo og talents, lain-lain tag talent mga kaigsuunan, para nga atong ma-fulfill ang atong primary purpose. To know your earthly calling, hibaw-i kung unsa imong talent, kung unsa ka, and fulfill your heavenly calling. Romans chapter 12 verse 6. Sabi dito, having then gifts according to the grace that is given to us, let us use them. Now, each one of us, lain-lain ang atong gifts. No? Ang uban sa ato, maayo ta mo negosyo. Ang uban sa ato, maayo ta mo kanta. Pero kung dili gift nimo ang pagkanta, ayaw mo pag-apply direct mahimong praise and worship team. Kay kung ikaw na mo kanta, imbis milihok ng Holy Spirit, minglupad na hinoon. Okay? So, unsa man ang atong gift? Different. Dapat ato ng sabton nga lain-lain ta og hiyas. Dili ta uniform. No? Bisan sa akong asawa, gimatch gyud mi sa Ginoo. Lain-lain mi og hiyas, no? Lain-lain mi og talent, no? Og bisan pa, bisag kinsa sa ato igsoon, you have to understand. Mao na nga ayaw pagsuon-suon kung dili nimo na maoy
earthly calling. Ha? Amen ba? O kita magong mga Pilipino, maayo kay tamos, kuan ba kanang suon-suon, ha? Na kuan mo na ay namaligyag barbecue dire. Ha? Sunod si mana na apoy dito, nagbaligya pug iya. Sa wa mag-usa ka buwan, tibuok street puros na barbecue. Okay? So, imo ba nang calling mamaligyag barbecue? Kung sa man imong calling, simple na nga ilustrasyon mga kaigsunan about ang atong personal nga calling. You know, si Apostle Paul, even though he was an apostle, but yet he was a tent maker. Nibaba mo nga tent maker si Apostle Paul. Actually, ang iyang trabaho, he was a Sanhedrin. No? He was a Pharisee and he was part of Sanhedrin. Politiko si Apostle Pablo. No? Part siya sa kanang gitawag kung sa ato pa mga congressman, no? Usa na siya sa iyang trabaho. However, when he became a Christian, he used to persecute the Christians, hindi po ba? And then nahimo na siya nga gi-persecute na pod. And in order to support his ministry, para ma-fulfill niya ang heavenly calling, nahimo siyang tent maker. Usahay manggod atong una-una tent maker lang siya. Pero dako na siya nga negosyo, dako na siya nga trabaho kay kung sa ato pa na karon kana maligya kag kondo. Unsa gani tawagan na? Real estate broker sa Apostle Pablo. Kaya ang ilang balay sa una dili man kondo, tent man. Tulda ra so na maligya siya balay, di ba? So dako na siya igsuon. And what did he do? Nagtrabaho siya to support his ministry so that he can fulfill God's primary purpose in his life. And what is God's primary purpose? To know Him and to make Him known. No, nakapamasahe siya, nakakaon siya, kaya nga naman, ang purpose nga nagtrabaho siya para ma-fulfill ang God's primary purpose. Kay kung wala ka kahibaw igsuon sa God's primary purpose sa imong kinabuhi, kanang imong personal purpose, mahimo ng personal interest. No? Kaya wala na kay pakialam. Pero salamat sa Ginoo din sa CLC, we are teaching you God's primary purpose. Nganong nagtrabaho man ka? To fulfill God's primary purpose. To win souls and make disciples. Nganong nagmaestra man ka? To win souls and make disciples. Amen ba? Amen. Hallelujah. Niadtong pila ka tuig ang ming labay dito mi sa Negros Oriental. Nagmentoring mi dito. Ming tambong ang vice governor. Unya, ganahan kay ko adto kay samtang nagwali ko, lingkod siya dito, og ming tiwas gyud. Di parehas ani mga politiko ba nga manimba. Labi na gyud hapit ng eleksyon. Daghang mga politiko nga gusto nga moanhi dire. Ingko sige, anhira mo. Lingkod lang mo. Pero kadto sa lingkod gyud, naminaw siya sa akong wali. Nag-take note pag yun. Unya, kini may akong giwali. God's primary purpose. Ako siyang gi-pray over, yun siya nakasabot na ko, pastor. Nakasabot ko, bishop. Nga ang akong personal calling, politiko ko, vice governor man siya. Pero ang ako di ay mas dako nga calling, aron mailhan siya. Ug ako siyang ipaila-ila sa uban. Hingdawat siya sa Ginoo mga igsuon. Ug matod pa sa pastor dito, ingon siya, hibaw ka, bishop, bisag asa mo adto si gobernador, iyang iwali tong imong giwali. Ingon siya, maudi ay no, nga daghang gobernador, daghang politiko, nga nahimo ng self-interest. Maayo man ang ilang tuyo sa ilang pagkapolitiko. Personal, no? Calling nila. Pero sa diha, nga nang daog na sila, daghan na sila kwarta, nahimo ng personal interest. Nangurakot na, kaya nga naman, nalimtan man nila ang primary purpose.
Nakuha ninyo mga kaigsunan? That is why it is very important nga kiniuntang atong mga politiko nga atong butuhan, ugma, nahibaw sa ilang primary purpose. Kay kung wa na sila mahibaw sa ilang primary purpose, bisag unsa ka sincero na personal interest gina. We have to understand that, brothers and sisters. So, nag-ingon diri, mato pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9 verse 22. Yes, I try to find common grounds with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Sa tanan niyang gibuhat, nangita siyang paagi. So he is using his personal purpose to fulfill God's primary purpose. Amen po ba? Okay. Salamat sa Ginoo. So, each one of us nahibaw ta sa atong primary purpose. No? Ako naman, gaira ko bangko, diabi? Duha ka buok bangko, lingkuranan. Ayaw na, katong itom. Nera. Na upat na kabuok. Duha ra ka purpose, dili upat. Ako naman ang giingon niyo, no? Ingnon nato nga kini, primary purpose, kini, unsa ni? Personal purpose. Heavenly calling, earthly calling. Giatagan ta sa Ginoo og personal purpose. What is the purpose? Aron nga atong i-fulfill ang God's primary purpose. Amen ba? Oh. So, mahimo kang epektibo kung imong gamiton ang imong primary purpose, ang imong gifts para ma-fulfill ang God's primary purpose. Tagan ta mog example. Kanang mga Kristohanon nga nahibaw sa primary purpose. Kini si Stephen Curry. Kita nabay picture. Kini si Stephen Curry. Praise God. Hallelujah. Semifinals. Mag-angkampog yun ko. Puasahan pa yun ako na nga makadaog sila. He is one of the greatest karon shooter sa NBA sa tibok kalibutan. But he is a born-again Christian. He is a born-again Christian. Every time nga makashot bito na siya sa bola mo, ana na siya, ana. Ang buti pa sabot niya na, that is for the Lord. Mo na ang iyang message actually. No? Ingon siya, there's more to me than just this jersey I wear. And that's Christ living in me. Ang iyang sapatos, kanang kwan, sa Under Armour, I can do all things through Christ. So he is actually a born-again Christian. No? Ang ilang pamilya, Kristohanon, mga kaigsuunan. But he is using his talent to glorify God. He is using his primary calling to fulfill his personal calling, to fulfill his primary calling. Now, dili man tang tanan, mahimong basketball player, no? Dili tanan Stephen Curry, no? Yaling uban sa inyo, maayo sa chicken curry, magluto. Pero, people are listening to him. Everywhere he go, he shared the gospel. Nga naman, he know his primary calling. And he is more effective being a basketball player, NBA player, to fulfill, to execute his primary calling. Amen ba? Daghang kayo. Niya pa'y usa diri. Kini, kaila mo ani. Ang uban niyo, nangasuko na niya. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, boxer na siya. Mao na iyang personal calling. Siya, kung manumbag si Manny Pacquiao, mukita og milyon-milyon nga dollar. Kung kita manumbag, priso kita. Mo na ay na lang mo panumbag. Kay dili ni mo na calling. Pero calling niya na. And you know what happened? Wa magina siya grado, pero actually, na may grado sa Pacquiao, may magbubo. Na siya doctorate karon, gitapos gina iyang pag-eskwela. Sa una lang to.
Pero mga kaigsuunan, nagkuhan pa siya sa politika, kaya wala naman siya sa boxing. Pero people are listening to him. Kung wa na siya mag-boxer, di maminaw ang mga tao sa iya. Pero niba mo, dito sa Amerika, mga taga-Hollywood, idol kayo siya. Pero bold kayo siya mo fulfill God's primary calling. He doesn't really care kung masaktan ka. There was a time that tanggal lang yung kontrata sa pila to $1 million sa Nike. Kay ning himo magud siya comment sa Amerika manggod, hindi mo siya comment kana bilang same-sex marriage. Ingon siya, ang mga hayop gani dili man ang lalaki o lalaki magkinasbahay. Ha? Di ba? Mas maayo pa na yung mga hayop sa ato. Pag pronounce anak niya igsuon ta, giboycott siya. Kaya mga liberal man kayo sila, but he doesn't care. But people are listening to him. Nakuha ninyo mga kaigsuunan? Pero kung di na siya primary calling, kung wa na siya musikat sa boxer, naara na dito sa Jinsan, maligag pandesal o nagpasan-pasan o kanang isda nga tuna. Pero people are listening to him because of his primary purpose. Now, para sa ako, di maminaw ng mga artista nako. Kinsamang ko. Ha? Pero na ako'y influence kung asa ko gamiton sa Ginoo. Nakuha ninyo mga kaigsunan? And then, he ran for politics. Naiuban maingon, maayo lang si Manny kung boxing. Pero sa kanang politiko, don't you know that he was able to pass over 120 bills? Wa mo kibawan na, no? And one of the bills, ngayang gihimo, kanang Bible Day, January 31, holiday gina siya. Family Day, napay mga balaod para sa mga, ang sunod niyang plano, maghimo siya balaod para sa mga born again nga holiday. Kaya nga naman, na ay Muslim, na ay Katoliko, puros holiday. Kitawa tay holiday, nga non-working holiday. Family Day, na ay Family Day, nakpasa niya. Anyway, talking ko bawal naman magkampanya ro, no? I-off sa na diha. Di man ko si Manny. Di man ko. Ingani mga kaigsunan. Mato panidigong ing-ini ni. Ako lang explain sa inyo, ha? Why we need to vote for this man. Nasaktan magid ako, didiis gyud ko, igsuon. Digong gyud ko. Kay parinti na mo na. Namakpak ang mga taga-digong, ang uban kaya ni nugralis tingali ni. Pero ni ining election magod mo na, di ba? Kuan kayo ta sa kuan ba nga ang at stake dinhi ang impeachment ni Sarah. Muna nga kinahanglan bubuto kita sa mga tao nga dili mo pabor sa iyang impeachment. Now, while we need to protect the legacy of the Dutertes, pero hinumduman ninyo, kining eleksyon, pagkahuman ani matapos na, there is more to this nga atong i-protect. Let us protect the kingdom of God agenda. Ingani magod. Ang nakaung-ong dito sa 19th Congress na rin o 20th Congress na ni sunod? 19th. Nakaung-ong ng impeachment ni Sarah. Pero ay mo kabalaka, di lagi na siya ma-impeach. Amen. Kuha na ni tambaluslos ng kuha na. Pero, grabe, no? Ang atong kuha, nasaktan man kita, no? Pero, naibaw ba mo nga dili lang impeachment ang nakaharang dito? Ang balaod nga ung-ung dito nga ila pong kuan, di man lang na puros impeachment, daghang balaod. Una, ang Sugi Bill. Ang ikaduha, ang abortion bill. Ang ikatulo, ang divorce bill. Ang ikatulo, same-sex marriage. O ang kanang katapusan kanang sex education bitaw nga kanang tudluan ng atong mga bata
nga pwede na mag-masturbate bisag 1-year-old pa, tudluan nimo. Now, mga tawa ta igsuon, pero this is serious. Because we have been influenced by the United Nations. Nahibaw ba mo nga kini nga mga balaod wa na makapasar sa panahon ni Manny Pacquiao? Kay siya ang nagpugong anak. So, while we want to preserve the Dutertes, dapat ma-preserve po nato ang biblical. Because it's about the next generation, mga kaigsuunan. Amen? It's about the biblical principles. So, we need, ang ato mango karon, ang number kinahanglan nga mubutog yun, nga di mapildi si Sarah. Pero dapat na po yung mga numbers nga mupabor. Kaya ba mo kung ma-approve ng SOGI bill? Parehas na ta sa Amerika. Di ka na pwede kanang imong bata, no? Kanang magdadag mo nika, imong kanon, mapriso ka. Naibaw mo dito sa Canada, na ay usa ka Christian. And then, iya kong giingnan nga, you are a man. Lalaki magyutong bata, you are a boy, you are a boy. Giingnan mo dito, kaya ang pagtudlo sa eskwelahan karon nga, bisag boy ka, pwede ka mo pili, pwede po ka magbabay. So, miingon tong bata, nga Christian nga, no, according to my mom, I am a boy. I can never become a woman or a girl. Nahibaw mo, nabatian sa maestra, gisumbong sa gobyerno. Nahibaw mo sa gikuha ang bata sa DSWD nila, o niya, gikuha gikan sa inahan because dili kapabol ang inahan nga mo nurture sa mga anak. And it's happening. Kung ma-prove na kay kining ilang balaod, copy-paste lang na dito. That is why we need people. And so, we have, salamat sa Ginoo, Joel Villanueva, Peter Allen Cayetano, mga Kristiyana, Wayne Gatchalian. Karon, Mig Subiri, he is now a Christian. Netong panahon na, ang numero 1 yun, nga makakuan ang itong Senate President sa una, si Tito Soto, no? Si Cayetano, mga kaigsuunan. And of course, Manny Pacquiao. Numbers is very important. So, kung concerned ka sa number sa pagboto sa impeachment ni Sarah, let's also be concerned about the number of preserving the next generation. Kaya di na ako gusto nga ako mga apo, mga kaigsuunan, maparehas na sa Western country. Naiba mo pag-ato na ako ito sa California, perting guula. Kaya na ay usa ka babae, usa ka inahan. Ha? Naimaw ka, ang iyang anak, wa mananghid sa iya, nagpa-change ko na, bata pa. Nagpa-opera, nagpa-change og sex. Gigastuhan sa gobyerno. Grabe. Pag-abot, wala, putol na. Perting mahaya, gusto siya ikiha. Ang inahan pa karon is in trouble. And that is the danger, brothers and sisters. So let us remember, namulukti ka na mahinong ko, pero mga kaigsunan, please, no? While straight mo, ako, straight magiging PDP ba? Ang ako lang minus Kibuloy, plus Manny Pacquiao. Ang tanan, muhimo anak, pakpak tanan. Now, free mo ka na. Ang ako lang din higi-advocate ang biblical principle. Kayang election after na karon, pero ang next generation na to, once mapasa ni nga mga balaod, divorce law, limang kadali na kayo ta mag-divorce. Nang uban sa inyo nag-ampo, mapurbahan nung tana, Ginoo. But what is at stake is the family. Dito sa Amerika, igsuloy kayo mga pamilya. Wala mabuo ang kwan. No? Dito ko, pagkasal ni Sister Susan ba? Dito may nagkasal dito atong naikwa, no? Ninong man mi, ninong. Linya, sa judge man to. Perting luura, oy. Kay, sa nag-una na mo, nagkukay mga lawas. Naghinaw ka na iko Ginoo ko. Puros lalaki. Pero nagkukay mga maskulado. Lawaya, no? Tanaw, ako giluod ko, hapit ko makasuka ba? Ug ang sunod, puros put babae. Accepted na sa ila because that's a law.
Kung unsa ang against sa bulaod, ilang gituman. Anyway, mga kaigsuonan, let's think about it. Amen? Because some Christians, mas loyal pa kay digong kaysa Ginoo. Hinumduman nato mga kaigsuonan. They are just politicians. They will come and go. While we want to, si Tatay Digong nga muuli na unta. No? Ampo-ampo ko. Pero whether you like it or not, he is old. And everybody is going to die. Mawala ang mga politiko, mawala si Digong, mawala si... Labi, naging si Marcos, I pray nga. Ay. Hallelujah. I pray for him. Amen. Mag-amputa nga mamulat siya sa kamatuuran, mga kaigsuonan. Pero while we are concerned magita sa atong nasod kay sampun saro iwa mong dagan. Karon nakasuhan na noon siya. Anyway, karon mao ni ang ako lang buti pasabot, let's be concerned about the next generation. Amen ba? Kanang inyong mga apo nga natay freedom. Kanay pa mo makaigsuonan kung maaprubahan ng sugi bill o kanang same-sex marriage. Ing aning mahitabo, di na ko mo-apply og krasam. Di ba mo sa nang krasam? Certificate of, meaning ano? Certificate of Registration to Solemnize Marriages. Ako, kapastor ko, nya, under man ko sa balaod sa gobyerno, was nga maaprobahan na ay duha ka bayot magpakasal na ko. Nya, di man na uyon sa akong prinsipyo. So mo refuse ko. Pag-refuse na ko, pwede ko mapreso. Tanggalan kong lisensya. Nahibaw ka, kung magsulti ka lang o magyaga-yaga kag mga bakla, no? May bakla diri in Jesus' name. Hallelujah. Kung bakla ka, you have to change. No, we don't. We love our, Pero mga kaigsuunan, ingani. Kung ako nga pastor, magwali ko, murag atake ba, kanang murag i-discriminate ako ang bayot. Nahibaw ka, pilay akong multa, 250,000 to 1 million plus priso pagyud nga 6 to 10 years. Pero kung ang bayot magyaga na ko, mukiha ko sa iya, ang iyang multa 20 pesos lang o 200 pesos lang. Nya 1 week nga priso. Nakuha ninyo? The unfair. And they are doing it in a disguise of sanang ilang term gamit ka ng anti-discrimination. Pero naa naman tayo anti-discrimination. So, mga kaigsuunan, kining atong mga politicians, like another one, kisa ni, si Alan Peter Cayetano. He is a politician, but he used his influence. Iyang gigamit ang iyang influence, mga kaigsuunan, because he is a Christian. Every time nga mag-speech siya sa Senate, mag-quote good siya og verse, og magwali pa na siya. No? In the same way, he said, na nagbigay ang Lord ng choice. I think people have to have a choice. Kailangan may kandidato na Christ-centered at Bible-based ang pamaraan ng pagpatakbo ng gobyerno. This is what he said. So it is very important, mga kaigsuunan, no? Nga atong i-consider ning mga kuana nga ang ato bang gibutuhan, national or local. Are they God-fearing? Do they know God's primary purpose in their lives? Amen? Wa na may nangamin? Nangasuko na tingali mo nako, no? Pero, by the way, balik ta sa atong message. Primary purpose. Secondary purpose. Kung ikaw, politiko, you don't care, kinsay masagasaan nimo, imong gamiton ang God's primary purpose in your life. I am just so happy nga dinhi sa ato nga simbahan igsuon nakuang kita no na caught kita sa vision nga bisag unsang imong ranggo negosyante ka natay mga negosyante dinhi pero grabe ka on fire in winning souls and making disciples. Nag-lead og cell group. Naatay mga maestra. They use their personal purpose.
to fulfill God's primary purpose in their lives. So today, I would like to call one of our leaders here, no? Na siya primary purpose, na po siya personal purpose. He is the kuan siya, no? Public Affairs Officer, spokesman sa Naval Force ISCOM, no? Eastern Mindanao, no? Naval Station na diha sa Panakan, mga kaigsunan. Let me call Brother Ray, Lieutenant Commander, hallelujah, Ray. Fire for God. Ingani ni siya, officer din siya, hindi siya basta-basta. Pero nagpagamit sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang iyang personal purpose to fulfill God's primary purpose. All right. Salamat, Bishop Hurley. Mayong buntag sa tanan. Ako din si Brother Ray. So, 144 level ni Bishop Hurley under kay Dad Peter and Mama Irene. Sa RNB and Edelstein under ni Attorney Fe. So, before, product po ko sa broken family, no? Naging drug addict, nalulong sa masasamang bisyo, pero binago ni Lord at ngayon officer na sa Philippine Navy. Hantod karon akong mga kaila, mga parente, dili katuo nga na officer ko, naabot na ako ni kung unsa ako naabot karon. Wala sila kabalo nga naay plano ang Ginoo para sa kuha. So, kapag pinili ka ng Diyos, kahit sino at ano ka pa, gagawa siya ng paraan para ma-fulfill niya yung plano niya sa buhay mo at ma-serve mo ang iyong purpose. So, pumasok ako sa sundalo bilang isang Marines. So, una akong napunta sa Philippine Marine Corps as enlisted personnel. So, with the rank of private, pinakaubos. So, si may panggukudog, abusayap sa hulo. Pero ingon man si God nga, I am the head and not the tail. So, nanghimo siya paagi nga maangat ko. So, after 4 years of serving the Philippine Marines, gihatagan ko niya ang opportunity nga mabalhin ko sa Navy and officer pagyod. So, tungod di ay kay He is preparing me para sa kaning adlaw. So, along the process, no, wala gyud ko gipasagdaan ni sa Ginoo. Nangita siya paagi nga makaduol ko niya og iyang gigamit ang akong asawa. Na-meet na ako ang akong asawa nga maoy gigamit niya para maduol ko kaniya. So, sa akong pagpadayon sa serbisyo sa bayan, di yun maiwasan nga ma-assign taglayo, assign tag bisag asa-asang party sa Pilipinas sa barko. So, na-assign pa ko sa West Philippine Sea sa Palawan. Naging OIC ako dun sa Ayungin Shoal, yung nakalutang doon na hinaharas ng China. So, lisod mapalayo sa pamilya. Sahay, wa po nato napansin, pag layo ka sa pamilya, magkahinahinay po kag palayo po sa Ginoo. Pero thankful kay ko kay ang gihatag ni Lord sa ako rooted po sa iya ha. Sa akong asawa o akong ugangan. And very active po sila sa cell group under kay Dad Peter, kay Mama Irene and Attorney Pe. So through cell group na strengthen gyud ang among relation sa Ginoo. So blessings kayo ang mahimong member sa cell group. So there was a time nga nag-desire gud mi nga ma-reassign ako balik diri sa Davao. And dakog tabang ang amuang cell group kay daghan kay mo back up sa pag-ampo. And to make the long story short, na-reassign gyud ko diri balik ko sa Davao atong September 2. Og dili lang na kay pagbalik na ako diri sa Davao September 2, nag-desire pod mi nga makapuyo mi duol sa kampo. So nakita na mo nga naa ay pwedeng ma-applyan sa sulod sa kampo
nag-apply ko housing sa sulod sa kampo and barely 2 weeks lang na-approve ko. And very kay si Lord kay ang uban 2 years na nga nag-apply, 2 years nga naghulat, wala pag yun na-approve. Ako 2 weeks lang approve dayon. And tungod ani or kani pud gihimo way ni Lord nga mag-open mi og simbalay sa sulod sa kampo. So, I underwent life change series, nag-attend ko life class, and then nag-encounter ko. So, karon ongoing ako ang SOL under. So, kauban mi sa akong ugangan o akong asawa. So, classmate mi sa akong asawa sa section Caleb under kay Pastor Isaac. And as disciples, naagay mga process nga pag-aagian. So we just need to obey and submit. So sa pagkakaroon, padayan lang ta sa itong trabaho as public affairs officer or spokesman sa NFEM. And though busy kaayo, kapoy usahay kay tungod sa trabaho, pero pag abot sa buluhaton sa Ginoo, panghitaan gyud namo na siya time nga maka-attend gyud mi permi. Kay tungod because there is joy and peace in serving God. So from labor to man, sabi nga ni Bishop, so labor for the Lord na pud karon. So padayon lang mi sa buluhaton sa Ginoo, we continue to open our house for the Simbalay, so every 6 p.m. of every Tuesday. And praying me na mas marami pa ang ma-reach out through ani nga ministry. We are taking every opportunity nga ma-share ang salvation permi and madaghan pa ang matouch nga lives para sa kingdom sa itong Ginoo. So makalipay makakita nga kuan nga na ay tao nga gibag-o sa Ginoo, makalipay nga makadungog og testimony nga gibag-o siya sa Ginoo tungod sa atong pag-obey kay Lord. So kagaya ni Ann, pansin nyo yan, merong 2 bata dyan na minsan maanoy kayo dahil maiingay. Tao ko siya sa opisina. So sabi ni Bishop Hurley, maglista ng 3 tao na dasalan. Maano dito. Maglista ako ng 3. Kaso, sige kong pray, approach sa ilang, murag alangan man. Pero lain di ang kuan ni Lord, kay gilid ko niya padto kay Ann. Kay siya di ang mas nanginahanglan. Manghangyo lang ko nga, taasan lang nato atong pag, sa kuan kay Ann, kay yung 2 bata niya, siguro nasasabi niyo may ingay. Meron kasi silang level 1 autism. So hyper sila. Kanang nadiya sa likod. So, maode ito ang kuan sa Ginoo sa kuha. Kaya pala, ginawa akong officer ni Lord. Kaya gi-prepare ko niya tungod aning adlaw to share my testimony and to fulfill ang purpose ni Lord sa ako ang kinabuhi. So, as for me and my house, we will serve the Lord. Malayo na, pero malayo pa. Marami pang dapat gawin para sa Panginoon. Salamat, Bishop, sa pagkakataon na makapag-share. To God be all the glory. Praise God. Ako siyang gipa-share para makita ninyo ang akong buti pasabot. Personal purpose, Navy officer. Dili basta-basta. Spokesman na siya sa Navy din sa Eastern Mindanao. But yet, he is busy fulfilling God's primary purpose. Nagsisel group. Kung ako lang, di mo ko pwede maka-open diha sa naval base o kuan, cell group. Kaya wa man ko mailih diha, di ko kasod. Pero naka-open tag mga simbalay diha because he used his personal purpose para sa primary purpose. Palakpakan nato si Lord. O grabe, na si attorney dire. Asa ba si attorney Fe? O, tuwa sa likod. Attorney.
Busy kayo na siya. Na, ikaw, siya karoy, sa una, Del Monte, karon Florindo na, no? Pero yet, himuon tining pastoran ni Florindo ba sa ilang mga kuan? You know? Grabe ka busy in winning souls and making disciples. Fulfilling her personal purpose. Primary purpose. Sa ako lang, di ko makareach out, ani. Nakuha ninyo mga kaigsunan? So all of us, naamantay, use your personal purpose. Di man tilita mga sundalo, di tatili mga attorney, but wherever you are, you have a sphere of influence. Ato nang gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. You know what? Nahibawa mo nga kining atong work is also a worship to the Lord. Before I end this, no? In Genesis chapter 2, verse 15, the Lord took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. Kanang work diha nga word comes from the Hebrew word abad. Naiba mo unsay abad mga kaigsuunan? Ang work og abad, ang meaning ana worship. Ang worship sa Old Testament, abad ang original word. So work and worship is the same. Ang ibig sabihin ng abad, to labor, serve one another, to be a servant, and to be tilled. So mga kaigsuunan, kiniday ang atong pag-alagad, like si Brother Ray, sa iyang pag-serve as a Navy or naval officer, samtang naa ka sa imong opisina, you are not just working, you are worshiping God. Kung ikaw, naasa imong tindahan, nagnegosyo ka, while nagtrabaho ka, if you know the purpose of God, you are worshiping God. Samtang nag-serve ka og mga tao, you are worshiping God. Mao na kung nagtrabaho ka tingali, driver ka, that is your work, you're worshiping God. In anything we do, nag-inom balang kasulatan sa Colossians 3:17, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus Christ, giving thanks through Jesus Christ our Lord, through God, God the Father. Diba? You are a representative. Ini mo ang katupad, representante maday kas Ginoo. Sa ato bisag asa ka mo adto, ikaw ang nagrepresent sa Ginoo. Muna nga, di sukay naman mag-represent sa Ginoo niya, sige lang pamalikas. Nadi, representante ka na siyawa. No? Anyway, lastly, mga kaigsuunan, no? We honor God by how we serve His aims and following His commands, just as the righteous works and acts of worship in undertaking our work as a worship, the holiness of God will manifest in our daily lives, witnessing Christ's glory in the marketplace. Mga kaigsuunan, salamat kayo sa Ginoo nga kita mga sulugoon sa Ginoo. That is our labor in the Lord. Everything you do, you're doing it for God. Bisan sa secular, you are doing it because you are fulfilling, unsa? God's primary purpose. Palakpakan nato si Lord. Can we all rise? Hinumduman nato, we are all servants of God. Mga sulugoon ta sa Ginoo. Dili lang ang pastor sulugoon sa Ginoo, but we are all servants of Christ. Sa imong trabaho, sa imong field, kung asa ka man, just like the testimony of our brother from Navy, naval officer, he is a servant of God. Gibutang sa Ginoo. Kung nagtrabaho ka sa bangko, you are a servant of God. Kung nagtrabaho ka sa gobyerno, you are a servant of God. And let it be nga kanang mga butuhan nato, mga servant sa Ginoo. And of course, diha sa gobyerno, servant man na sila sa Ginoo tanan. Ang problema lang, if they don't understand the purpose of God, wa ginada. Can we sing this song one more time? My Jesus, my Lord,
You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, on this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart set pursue. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Pwede ba ibuklad na to ato mga kamot? You know, the Bible says, your labor in the Lord is not in vain. Kung nagtrabaho ka sa gobyerno, private, unsa man imong trabaho, it's not in vain. Why? Kung nagpertuman ka sa labor of the Lord, primary purpose. Why? Because ang atong, kung nagtrabaho ka lang sa imong personal purpose, ang imong gain din hilang sa kalibutan. But if you are doing God's primary purpose, ang imong reward dili lang dire. Of course, i-reward ka sa Ginoo, i-promote ka sa Ginoo. No? You know, I'm believing as si Brother Ray. Mutaas po di imong ranggo, Brother Ray. Ako na lang i-declare, mahimo kang komodor. Hallelujah. Praise God. Imposible, pero basta ako yung musulti, matuman ba yan na? Katong gobernador nga akong, vice governor nga akong kadto sa Negros Oriental, akong giampuan, giingnan ako, vice, murag akong gibati nga mahimo kang gobernador. Insya awa na ko'y plano, tiguang na ko. Kanya ang gobernador, ako nang ka-align. Ikaw, sige lang, tumon, ampo, akong giampuan. Tulo ka buwan, gikan adto, namatay ang ilang gobernador, si Digamon, gipusil, nahimo siyang gobernador. Pero mga kaigsuunan, kung atong gamiton ang atong kamot to fulfill God's primary purpose. Yes, magkugita sa atong trabaho, panalaginan ta sa Ginoo, di ka panalaginan sa Ginoo kung tapulan ka. Pero kini nga kamot, while nagtrabaho ka, you know, maningkamot ka sa imong negosyo, ayaw kalimti to fulfill. Nga man rabaho po ka para sa Ginoo, your labor in the Lord is not in vain. Kamong nag-win souls and make disciples, not in vain. Kamong naghatag para sa bulaton sa Ginoo, it's not in vain. Okay, aton ingno na Ginoo nga Lord, himo akong imong alagad. Thank you Lord that I am your servant. I use this hands, kining kamot Ginoo. Kining akong kamot nagarepresentar kini Ginoo sa akong personal purpose, earthly calling. Kuno sa gitrabaho nining kamot. Pero ako po ning gamiton Ginoo to fulfill your heavenly calling para sa akong kinabuhi. Use me Lord in advancing the kingdom of God. Thank you Lord for your word. Salamat Lord. And maybe today, some of you here doesn't know yet God's purpose in your life. Know Him first. Ilha siya. Dawata siya. Ingon nga imong personal nga maluluwas. Pasudla sa imong kasing-kasing. And after that, serve God's purpose. The Bible says, David served God's purpose in his generation. And he died. Ang atong generation, if we serve God's purpose, ang atong next generation, ang atong mga apo, ang atong mga anak, hallelujah, mabili nato ang gitawag nato og legacy. Ang atong imana kanila, righteousness. Thank you, Lord, for your word. Everybody say, I am a servant of the Lord. I will fulfill my primary purpose. I will be diligent
in doing my personal calling to fulfill God's heavenly calling. Amen. Palakpakan nato si Lord.